Dr. Yangas Colleges is one of the school or colleges dito sa Bulacan na more than 50 years na kami na existing. Ang main goal talaga ni Dr. Yangas is private school for the poor. And more or less, 60% ng aming students dito sa DYCI ay may scholars, may mga discounts. Main objectives din siyempre ng Dr. Yangas, since na malaki kaming eskwelahan, kailangan din namin cooperate o mag-participate para sa ating environmental. DYCI is one of the educational institution in Bulacan in which ang aim niya po is to provide the quality and transformative education. Kasi kailangan kapag ka student ka, hindi ka lang dapat for academics, kailangan alam mo din yung nangyayari sa environment. I'm under Office for Sustainability. Isa yon sa ini-strengthen ng DYCI para mas maging aware yung mga students about sa problems or issue when it comes to our environment. Since isa nga sa goal ng school ng DYCI yung makatulong sa environment natin. Alam naman natin na kapag gumamit tayo ng renewable energy, mas safe siya sa air natin. Parang less pollution and also mas hindi tayo dumedepende sa fossil fuels. Kaya even if parang isang building pa lang yung meron kami sa GIO, okay lang kasi parang yung isang building na yan, malaki na yung impact niya sa environment natin. Sa pagkakaalam ko, November 2024, nung nag-start po sila na magkaroon ng idea when it comes to renewable energy. Then from then on, May 2025 to June 2026 daw, dun na pumasok yung first gen na nag-offer sa DYCI ng renewable energy, which is yung sa GIO nga din. And of course, it was through the help of 350 Pilipinas. Sir Jax is the former sustainability officer of the DYCI and siya din yung nag-raise ng proposal sa school president namin. Siyempre, upon reviewing noong mga proposal na nakikita niya, dun niya nakita na may potential yung GIO para dito sa DYCI. Actually, si Sir Jax yung nag-aasikaso niyan. Sabi lang niya sa akin, Ma'am, pwede bang matingnan yung mga electrical bills na under sa department mo? And then, nung makita nga niya, na nakalagay nga is qualified for GIO. Unang-una ang hadlang, they don't know. Ano yung expenses? Ano yung mga involved na investment kung halimbawa magsuswitch ka? Hindi naman kasi ganun kadali na biglang mag-switch na lang into something na hindi mo alam. So, siguro, yun yung isa sa major problem. Another one is kung ito ba is consistent ba, if ever na magsuswitch ba sila, hindi ba maapektuhan o maruruin yung existing na operation nila? So, based sa mga naririnig ko is yung amount na kailangan mong ilabas para lang ma-avail yung renewable energy na yun. Pero Sir OG enlighten us na even if sobrang laki ng kailangan doon, meron kasing part na pwedeng i-add to bill yung pinaka-deposit. Tayo magkaroon ng hesitation na mag-switch sa GIO kasi malaki talaga yung magiging benefit mo later on makikita. Explore. Go out of your comfort zone kasi hindi lang sa fossils pwedeng kumuha ng energy. And if you really want to help the environment, parang one step na pwede nilang gawin doon is to explore all the opportunities na meron sa paligid nila. Si supplier before, siguro nasa 8.32 o 8.38 na per kilowatt hour. Well, si GIO, fixed cost, 650. So, mas malaki yung magiging savings mo kung yun ang siya mong titignan. So, from November up to now, yun, siguro more or less 5 to 6 months na naka-load na sa amin si GIO. Meron na akong savings na more or less 100,000. Possible na yung nasa-save na amount doon is mapunta sa scholarship or sa community extension since merong adopted na community ang DYCI. Nung nag-start nung sa GIO, nagkaroon ng iba't ibang mga pag-uusap na what if itry yung ganitong type ng renewable energy.
magkaroon ng information, isama sa mga orientation with the students. The more na ini-inform namin or nagbibigay kami ng awareness sa mga students namin, mas malaki kasi yung possibility na sila mismo yung mag-share ng knowledge nila about renewable energy. And ang sabi kasi sa amin ni Sir Kel, lagi start where the students are. In DYCI, by switching renewable energy through GEOP, bukod sa savings, nakapagbawas pa po kami ng carbon emission at dagdag buhay pa kami sa mga estudyante. It's our response to the call of nature, not just for our Daisian community, but the future generations. We are from DYCI, proving that green energy options program in schools is possible.